Isang mapapalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 16, talata 13 hanggang 20. Ang sabi po dito, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo'y si Juan na taga-pagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi po kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihahayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. At maigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Napapuri ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So itong ating pong binasa mga kapatid, ito po ay nang si Jesus ay pumunta po sa Cesarea Pilipos, ay nagtanong sa kanyang mga alagad. No? Yung unang tinanong niya, ano yung pagkakilala ng mga tao tungkol sa kanya at ano yung pagkakilala naman ng mga alagad tungkol sa kanya. So alam naman natin na magkaiba yung pagkakilala ng mga taong palaging kasama ng ating Panginoong Hesus at yung mga taong nakikita lamang o kaya minsan lang nila mapakinggan at makasama ang ating Panginoon. Malaki po talaga ang magiging diferensya niyan. Katulad sa atin, siyempre, yung mga taong nakakasama natin sa trabaho, sa prayer meeting, sa gawain o sa inyong lugar, ikumpara mo dun sa mga taong kasama mo sa loob ng iyong tahanan, ay magkakaiba talaga, di ba? Kasi mas kilala tayo ng mga taong nakakasama natin sa loob ng ating mga tahanan. Kasi mas matagal, mas mahaba yung oras na tayo ay magkakasama. Kaya kilala natin yung bawat isa, alam ng isa kung yung ang isa sa membro ng pamilya nila ay may problema, kahit nakangiti ito, alam nilang merong pinagdaraanan kahit hindi ito nagsasabi, di ba? Kasi nagkaroon ng bonding na matagal na pagsasama. So magkaiba talaga ang magiging pananaw, pagkakilala ng mga tao. Kaya nga nang tinanong ni Jesus sa mga alagad, ay una niyang tinanong, ano ang pagkakilala sa akin ng mga tao sa paligid, di ba? Kaya nga sabi ng iba, kayo po si Juan Bautista na nagbabautismo, kayo si Elijah o iba sa ibang mga propeta, di ba? So maraming sinasabi, more and more yung comparison ang sinasabi ng mga tao, no? Pagkukumpara na kayo daw po ay si ganito, ganoon, di ba? Wala talaga silang eksaktong kasagutan o tugon doon sa tanong ng ating Panginoon, no? More and more talaga is comparison, di ba? Nakabase sila doon sa nakikita nila, naririnig nila tungkol kay Jesus o kung ano man yung ginagawa ng ating Panginoon na maihahalin tulad nila sa iba ay ganun yung kanilang pag-aakala, ganun yung kanilang pagkakilala sa ating Panginoong Hesus, which is siyempre hindi naman talaga nakakasama ng ating Panginoon at walang nabibuild na relationship talaga, yung close na relationship sa ating Panginoon. Hindi katulad sa mga alagad, kung anong kinakain ni Jesus, saan pupunta ang ating Panginoon, sila yung kasama, di ba? Sa pagtulog, sa kasiyahan, sa kwentuhan,
sa mga pinagdaraanan, sa mga challenges na pinagdaraanan ng ating Panginoong Hesus ay sila yung mga kasama, itong mga alagad, no? Itong mga apostoles, yung kanyang mga disipulo. Kaya, siyempre, magiging magkakaiba yung kanilang pagkilala, no, tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kaya minsan, di ba, pag yung isang tao hindi mo nakakasama, akala mo suplada, akala mo suplado, akala mo masama yung ugali, di ba? Kasi nakabase ka lang sa naririnig mo eh. Pero pag nakakasama mo na yung taong yun, ay nag-iiba rin yung pagkakilala mo, yung pagkaunawa mo, yung tingin mo sa taong yun kasi nakasama mo na eh. Minsan doon mo mapapatunayan ay mali pala yung sinasabi nila. O kaya doon mo mapatutunayan kung tama ba talaga yung mga naririnig mo sa taong yon. So mas nakikilala natin yung isang tao kapag nakakasama natin. Kaya nga napakalaga sa atin bilang naglilingkod sa Panginoon na meron tayong personal, no, na pagkakilala sa ating Panginoon, karanasan kay Lord. Hindi man natin siya nakakasama physically, pero sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, sa araw-araw natin na paglilingkod sa Kanya, sa mga nararanasan natin, sa buhay natin, ay ang Diyos nagpapakilala sa bawat isa sa atin. No? Kapag tayo dumaranas ng mga kahirapan, mga pag-uusig, ng mga sacrifices, di ba, ng kahinaan, ay patuloy nating nararanasan na ang Diyos ang nag-sustain, siya yung nagbibigay ng strength, ng lakas sa bawat isa sa atin na makapagpatuloy. Sa mga experience natin sa buhay, doon natin nakikilala ang Panginoon at doon din siya nagpapakilala sa bawat isa sa atin. Di ba? So napoprove natin sa sarili natin na tama yung mga nababasa natin at naririnig tungkol sa ating Panginoon sa mga salita niya, no, na nasulat sa Biblia at pinatutunayan din, no, sa ating mga karanasan kasama yung ating Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya. So may kita natin dito, iba-iba yung sinasabi ng tao. Kaya tinanong ni Jesus naman yung mga alagad, kayo naman, ano yung pagkakilala niyo sa akin? Diba? Kung tayo kaya ang tatanungin ng Panginoon, ano yung pagkakilala natin sa Kanya? Marami mga tao, kilala lang ang Diyos as provider. Kilala lang ang Diyos as a healer. Kilala lang nila ang Diyos na tumutulong. Diba? Napaka-limited yung kanilang pagkilala sa ating Panginoon. Kaya minsan yung tiwala na naibibigay nila, hindi rin ganun katibay, hindi rin ganun kalaki yung tiwalang naibibigay nila sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi yung tiwala na pwede natin ibigay sa Diyos, nakadepende kasi yan kung gaano rin kalalim yung ating pagkakilala at pagkaunawa sa ating Panginoon. Diba? Kasi kapag ang isang tao hindi mo kilala, kunyari, lagay mo 30% ng pagkakilala mo sa kanya, siyempre 30% lang din yung may bibigay mo na tiwala. Kung 50, edi 50 lang din. Diba? Hindi ka naman magtitiwala sa isang tao kung hindi mo siya kilala. Diba? So, naibibigay natin yung tiwala natin sa isang tao kapag kilala natin sila. Diba? Nakita mo, na-prove mo rin sa sarili mo yung husay at galing na isang tao. Diba? Kunyari, sa isang driver, no? Kapag naranasan mo mismo kung gaano ka husay mag-drive yan, diba? Panatag ka. Kaya nga kapag nagmamaneho, nakakatulog ka, di ba? Kasi bakit wala ka sa driver na ito eh. Di ba? Sa husay at galing niya. So yung tiwala mo, ganun na lamang. Kasi bakit? Kasi kilala mo eh. Ganoon din sa paglilingkod sa Panginoon. Napakahalaga na gaano ba yung pagkakilala natin sa kanya kasi ganoon din yung tiwalang maibibigay natin. Diba? Kaya nga kung tayo man ay dumaranas ng ano pa man bagay sa buhay natin sa paglilingkod sa mundong ito, ay dapat nating pasalamatan yun sa Panginoon. Kasi doon tumitibay, doon tumatatag yung ating pananampalataya, yung ating tiwala, dahil sa pagkakilala natin, no? More and more ang Diyos nagpapakilala sa atin sa mga sitwasyon na mga ganyan. Di ba? Opportunity yan para sa atin na makilala siya ng lubusan. No? Kaya sabi, Lord, I want to know you more. Di ba? Deep within my soul, I want to know you. Sabi ng kanta. Ganun din naman ang hiling ni San Pablo. No? Makilala kang lubusan.
Kasi doon lang talaga natin maibibigay yung kabuhang tiwala natin sa Kanya. Kaya makita natin ang tinanong naman yung mga alagad, sumagot si Pedro, "Kayo po yung Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sabi sa kanya ni Jesus, "Pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit." Diba? So dito, yung pagsagot ni Pedrong yon ay hindi sa ganang kanyang sarili, kundi ang nagsabi sa kanya, yung Ama. No? Kaya nga sabi niya, mapalad ka kasi ipinahayag sa iyo. At alam naman natin na kahit sa Old Testament, no, hindi ka pwedeng kausapin ng Diyos o magpahayag sa iyo ang Diyos ng walang dahilan. Ibig sabihin, pag kinakausap ka ng Diyos, merong merong malaking tungkulin na ibibigay sa iyo, di ba? Tingnan mo yung mga propeta sa Old Testament, no, kala Moises, di ba? Kala Elijah, kapag kinakausap sila ng Diyos, ibig sabihin meron silang malaking misyon na gagampanan, di ba? Isa 'yun sa merong specific na ipagagawa sa iyo ang Diyos. Bakit ipinayag sa iyo ng Diyos yun? Bakit ka kinausap? Di ba? Sa 12 sa inyo, bakit ikaw yung pinahayagan? Di ba? Kasi sabi nga ng ating Panginoon, hindi ito basta ipinahayag lang ng kung sino-sino. O kaya dahil lang sa sarili mo, kundi ito'y galing sa Ama. Di ba? Kaya nga sabi niya, mapalad ka. Kaya nga may kita natin dito, sabi ni Jesus, ikaw ay Pedro, at sa batong yan, itatayo ko ang aking iglesia. Kasi siyempre, alam naman natin na si Pedro, siya yung hahalili sa ating Panginoong Hesus. Siyempre, pag siya ay namatay at muling nabuhay at bumalik na sa kanang trono ng Diyos Ama, ay kailangan merong mamuno. Di ba? Kasi lahat naman tayo pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Pero siyempre, kailangan may leader. Di ba? May leader, meron talagang mamumuno. At walang iba kundi si Pedro. Pero alam naman natin, si Pedro, hindi rin naman siya perfecto. Di ba? May mga downfall din si Pedro. Di ba? Na marami ring mabasa tayo sa Bible na napagsabihan ng ating Panginoon. At hindi lang napagsabihan. Di ba? Sabi nga, sinabihan niya nga, di ba? Na lumayo ka sa akin, Satanas. Tapos, ila niya pa. Di ba? Ang ating Panginoong Hesus. Dininay niya. Pero sa kabila niyan, pinili pa rin siya ng Panginoon. Kasi ganoon naman hindi naman nakatingin ang Diyos sa pagbagsak natin no? Malaga doon, meron ba tayong natututunan? Di ba? Part kasi yun ng pagkatawag ng Lord sa kanya para tumatag din yung kanyang pananampalataya, yung kanyang tiwala sa Panginoon. Di ba? Makita niyo yung greatness, yung kabutihan, yung katapatan, yung biyaya ng Panginoon na sa kabilang na hindi siya karapat-dapat dahil nga sa kanyang mga pagkakamali, pinili pa rin siya ng ating Panginoong Hesus, no, na maging hahalili sa kanya. Di ba? Sabi niya, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya hindi basta-basta yung magiging misyon ni Peter, mga kapatid, no? Ni San Pedro, talagang hindi ganun basta-basta, no? na misyon. Kundi ikaw ay yung mamumuno di ba? I build my church. Kaya nga sa atin, bilang mga Katoliko, sa yung natin, unang Santo Papa, di ba? Na inirang ng Panginoon upang ipagpatuloy, di ba? Yung pangangaral ng salita ng Diyos, yung itinuro ng ating Panginoon, di ba? Siya yung magiging leader ng mga mananampalataya, ang magtuturo ng mga itinuro ng ating Panginoong Hesus, no, sa gabay ng banal na Espiritu Santo, no? Kaya ito yung isa sa mga pundasyon, no, na sa ating pananampalatayang Katoliko, di ba? Na ang ating Santo Papa, unang Santo Papa ni San Pedro, ang binigyan ng authority, no, na mamahala, magtayo ng kanyang iglesia. Na kung ano man yung pagbawal niya sa langit, pagbabawal sa lupa, at ang kanyang pahintulot ay pahintulutan din sa langit.
di ba? Kaya may kita natin dito, even the gates of hell, no, hindi makakapanaig. Kasi bakit? Kasi yung authority na ibinigay, no? At makikita natin, hindi ganun kadali, di ba? Yung mission ni San Pedro, no? Yung kaakibat ng kanyang ng authority na ibinigay sa kanya. At yung authority na yun, naipasa, no? Hanggang sa ating kasalukuyan na Santo Papa. At sa mga bishop at sa mga sa ating mga kaparian na sila yung binigyan ng teaching authority, di ba? Siyempre, alam natin yung source ng authority, ang ating Panginoong Hesus, no? Sa gabay at patnubay ng banal na espiritu na ipinagkakaloob doon sa ating mga bishops, di ba? Sa ating mga kaparian na magpaliwanag, no? Ng katuruan ng ating simbahan. No? So, kaya nga, siyempre tayo bilang mga layman, ang turo sa atin, kung mga tungkol na sa katuruan sa ating simbahan, ipaubaya natin, no, sa ating mga obispo, sa ating mga kardinal, sa ating mga kaparian. So tayo, focus lang tayo dun sa gospel message, no? Focus lang tayo dun sa kabutihan, dun sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin, no? So yung maisishare ko, siyempre, yung pagkakilala natin sa Kanya. Pero when it comes na sa teaching ng simbahan, siyempre, ibigyan natin yan dun sa mga nasa authority, no, na magturo po niyan at binigyan ng simbahan ng authority para i-explain yung mga bagay po niyan tungkol sa katuruan ng ating simbahan, di ba? So dito may kita natin sa atin bilang naglilingkod sa Panginoon, ang pinakatanong lang dyan is kung yung mga tao ay tinanong kung anong pagkakilala nila sa ating Panginoong Hesus, at siyempre doon sa mga naglilingkod sa Kanya, ay pwede natin tanong sa sarili natin, gaano ba natin kakilala si Jesus sa buhay po natin? Di ba? Bilang pinagkatiwalaan din ng ating Panginoon na ibahagi yung kanyang salita, no? Yung gospel message nga, yung karigma, di ba? Na kung saan mga kapatid, yung pagkabuhay, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Yun ang buod ng ebanghelyo ng ating Panginoon para sa kaligtasan ng sangkatauhan. So, yun lamang mga kapatid, no? Nawa, ano man yung mga obligasyon, responsibilidad na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay panghawakan natin ito. No? Gawin natin yung ating magagawa, gawin natin yung kakayanan na ibinigay naman sa atin ng Panginoon. Siyempre, si Lord, pag nagtumawag niyan na maglilingkod sa Kanya, siya rin naman yung nag-i-equip No? Siya rin naman yung nagsusupply ng karunungan at kaalaman, ng lakas ng loob upang atin itong magampanan. Atin itong may isagawa. Kaya nga yung paglilingkod natin ay nakadepende tayo palagi sa biyaya ng Diyos. At ipakilala sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay din ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pangangaral ng mga taong ito na iba-iba yung kanilang pagkakilala sa ating Panginoon, ay maliwanagan, ma-enlighten sila sa pamamagitan ng ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. Diba? Lumalim, tumatag, lumawak yung kanilang pangunawa at kaalaman at pagkakilala sa ating Panginoon. Kasi kapag lumawak yung ating kaalaman, pagkakilala sa ating Panginoon, tayo naman yung makakabenepisyo niyan di ba? Tumatatag yung sabi ko nga, yung tiwala, yung pananampalataya natin sa Kanya, no? At nawa, ano man yung pagsubok natin dinaranas sa buhay natin, wag po tayo manghinaan ng loob kasi isa po yan sa pamamaraan upang siya ay magpakilala sa atin. Upang sa ating pagkakilala sa Kanya, kung willing tayong magpatuwid, magpaayos, magpamold sa ating Panginoon, ay
makikita natin na sa lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay natin, may mabuting plano, may mabuting purpose ang Panginoon. At sa pamamagitan yon, ang pinaka the best na pwedeng mangyari is makilala natin siya ng lubusan sa ating pong mga buhay. Yun naman talagang dapat na desire ng puso ng bawat na naglilingkod sa Panginoon. Kung meron man tayong dapat makilala sa mundong ito, ay walang iba yung ating Panginoon. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.